Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating pinakabagong video. Ang ating pag-uusapan sa ngayon ay continuation doon sa nangyaring coronation night sa Miss Universe Philippines 2025. At doon sa ating mga naunang video ay napag-usapan natin itong si Atisa Manalo, which is before nga doon sa coronation night ay natampok natin dito sa isa sa mga videos natin na merong mga usap-usapan at ugong-ugong na ibibigay kay Atisa Manalo yung corona dahil ibabalik nila yung panahon ni na Catriona Gray at ni Pia Wurtzbach na kung saan yung ipapanalo nila ay mga veterana or yung mga pabalik-balik sa contest, which is true enough nga. At ako, hindi na po ako nagulat, natuwa lang ako nung in-announce na si Atisa Manalo ang winner, pero hindi na po ako nagulat kung bakit si Atisa ang kinoronahan ng organization dahil yun nga ang mga ugong-ugong dito sa loob mismo. Pero yung ating pag-uusapan po ngayon ay itong pambato ng Siniloan Laguna na si Iliana Marie Aduana at ang pambato ng Cebu City na si Gabriela Carvalho dahil marami ang mga nagsasabi na narab daw at hindi daw patas ang naging laban. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At usap-usapan po dito sa mundo ng social media itong pambato ng Cebu na si Gabriela at itong si Siniloan Laguna na si Iliana Marie. Dahil sa tingin ng mga netizen at yung mga supporters nila ay narab daw or pinagkaisahan itong dalawang kandidata kung bakit hindi sa kanila napunta ang corona ng MUPH gayong sila ang nagbigay ng pinakamagandang sagot. So ang sabi ng mga netizen ay hindi daw patas ang naging laban at sabi ng iba ay ibinigay na lang daw kay Atisa itong corona dahil maraming beses na siyang sumali dito sa Miss Universe Philippines. So mga kapolitika, ang sa tingin ko, to be honest naman at to be fair naman dito sa mga supporters ng ating mga kandidata, whether ikaw ay supporter ni Atisa or ni Iliana at kung sino pa mang mga pambato dito sa MUPH, makikita at marinig naman po natin na talagang masasabi natin na nag-stand out rin talaga ang sagot ni Iliana at yung most especially yung Cebu dahil good speaker yung ipinadala ng Cebu City for me at the same time yun din ang reaksyon ng mga netizen. So bakit nga ba kay Atisa yung ibinigay yung crown kahit sa tingin naman natin mas maganda yung sagot ng ibang candidate at nagpapakatuto lang po tayo base sa ating opinion at the same time yung nakikita mismo natin doon sa sagutan ng mga kandidata. Well, sa tingin ko dito ay humanga rin po ang organization mismo dito sa perseverance ni Atisa dahil ilang beses na siyang natalo pero hindi pa rin siya sumusuko sa laban. So bumilib siguro ang organization at the same time yung malawak kasi at marketable rin si Atisa, maingay rin siya sa social media. So ito ngayon ang isa rin sa mga labanan kasi lalo na ngayon na sinawat ay kabahagi na ng Miss Universe organization. So malaki na po ang boses ni Nawat dito sa nasabing beauty pageant na ito na Miss Universe. So bakit natin nababanggit itong sinawat mga kapolitika? Kasi naalala ko lang yung time ni Myanmar, di ba, kahit hindi niya naman nasungkit yung corona pero pasok siya sa top 5 at the same time malawak yung kanyang impluensya sa mundo ng social media. So ang point dito is hindi lang po pagalingan ng sagot yung labanan. Ang labanan rin po ngayon is dito na sa mundo ng social media kasi si Nawat ay business minded ito na pagkatao. So si Atisa Manalo ay hindi naman lingid sa ating kaalaman na napaka-marketable dahil maganda yung face card niya. So yun sa tingin ko ang mga rason kung bakit kay Atisa talaga ibinigay. And in fairness naman dito kay Siniloan Laguna, maraming mga nagsasabi na pwede siyang sumali sa Miss Grand dahil tinanggihan niya yung ibang titulo doon kagabi sa coronation night ng MUPH kahit meron umanong balak yung MUPH na bigyan siya ng ibang titulo pero tumanggi daw itong si Iliana dahil may balak siyang sumali sa Miss Grand. And nasabi na po natin na si Iliana ay bagay na bagay sa Miss Grand dahil maputi, maganda at matangkad naman. So bagay na bagay siya doon mga kapolitika. Yung galawan ni Iliana ay
pang Miss Grand po talaga. Okay? So yun po ang aking maging opinion. At itong mga sumasali just like itong si Bohol kasi akala ko matatawag itong si Bohol kasi maganda yung performance niya doon sa finals night kagabi. And I was surprised bakit hindi nakapasok si Bohol sa top 5. Well, anyway, ang sabi nga ng iba ay mga bata pa naman itong mga newbies na sumasali dito sa MUPH. Marami pang panahon at pagkakataon, mga doors of opportunity na mag-open sa kanila sa mga susunod na taon. Just in case ay makapagpasya sila na sumali uli dito sa mga beauty pageant. Okay? So, hindi lang naman Miss Universe ang pwedeng salihan. So, congratulations again kay Atisa Manalo sa pagkasungkit at finally siya na ang kinoronahan dito sa Miss Universe Philippines at maging kinatawa ng ating bansa doon sa Thailand sa MU 2025. Ano ang inyong magreaksyon dito mga kapolitika? Narab nga ba itong si Siniloan Laguna at si Cebu City dito sa Miss Universe Philippines 2025? Well, in my honest opinion ay hindi naman narab itong si Cebu City at itong si Siniloan Laguna. Talagang nag-follow lang po ang Miss Universe Philippines sa standard ng Miss Universe organization. Kayo ba ay agree? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.